Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon na ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita sa Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at tumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan. At ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon,
napakita kay Simon. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. So, muli, no, yung konteksto natin, nasa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa ating pong mga pagbasa ngayon, ang paanyaya ay balikan natin ang ating mga karanasan. Pero sa pagbabalik tanaw na ito, hindi para sariwain ang sugat, ang kalungkutan, kundi para tingnan natin kung ano ang mga aral na dapat nating matutunan. Pakitanong nga yung katabi, anong nangyari sa iyo? Di ba, isang tanong yan at kadalasan, di ba, para masimulan natin ang usapan sa pagpamagitan ng tanong, anong nangyari sa iyo? Na kadalasan din, ayaw mo nang magkwento, ayaw mo nang magsabi. Kaya, kinikim-kim lang natin yung mga karanasan noon na marami nga, karanasan pa ng mga bata tayo Naiintindihan niyo po ba? Pero ayaw niyo lang talagang pag-usapan. Kahit nga sa asawa ninyo, ayaw niyo nang pag-uusapan Pero dito po, no, sa mga pagbasa natin, sa unang pagbasa, binabalik tanawan ni Pedro, maging sa ikalawang pagbasa, yung pagbabalik tanaw, anong nangyari? Anong ginawa nila kay Jesus? Yung mga pangyayaring ito. So, ngayon, sa Ebanghelyo, itong dalawang alagad na patungo sa Emmaus, umalis ng Jerusalem. Ano nangyari sa Jerusalem? Ito yung pinag-uusapan nila, pero hindi nila maunawaan. Hindi pa rin nila maintindihan yung mga nangyaring katatapos lang. Kasi nandito bahagi ng kanilang mga sinabi, sabi dito, siya pa naman ang inaasahan naming magliligtas o magpapalaya sa Israel. So, ibig sabihin, sa Jerusalem, naranasan nila ang labis na kalungkutan kasi namatayan sila ng kanilang inaasahan. Walang iba kundi si Kristo. Yung kanilang Panginoon, yung kanilang guro, yung tumanggap sa kanila, yung nakipagkaibigan sa kanila, namatay. Bagamat may mga nagsabi na nabuhay na siya, pero hindi nila ito maunawaan, hindi nila matanggap. So dahil hindi sila makamove on, hindi nila matanggap ito, alis na lang tayo sa Jerusalem, magpakalayo-layo na lang tayo. Iniwan nila ang ibang mga kasamahan. Pero yung dito nga po, sinamahan sila ni Jesus. Pakisabi nga ulit sa katabi, sinasamahan ka ni Jesus. Si Jesus sa hirap at ginhawa, sinasamahan tayo. Pwede mong tanungin, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin? Kung nandyan siya, di ba, ganun, no? Kapag labis yung kabiguan natin, lalo na kapag namamatayan tayo ng mga inaasahan natin, kung nandyan ang Diyos, bakit niya hinayaang mangyari ito? Nandyan naman pala siya So, balikan natin ulit. Nag-uusap ang dalawa at yung tanong, anong pinag-uusapan ninyo? Anong nangyari? Anong mga bagay yung mga nangyari? At ikinuwento nila. At least, na parang, di ba, ang healing process kasi nagsisimula din sa pag-o-open up mo, sa pagkikwento mo. Maraming sugat na minsan pag binabalikan mo,
ano lang parang hinuhukay mo lang kasi hindi pa talaga naghihilom. Yung mga sugat dulot ng magulang, sugat dulot ng mga karanasan nung noon-noon pa, kahit baka nga iba sa inyo, sugat ng panahon ng Hapon pa. Sino bang nabuhay ng panahon ng Hapon? Wala na, kasi nga ayaw mong alalahanin. Mahirap yung panahon ng Hapon. Mahirap din yung panahon ng COVID, kung paano kang nagmakaawa, kung paano kang namalimos. Mahirap din yung panahon na paano ka nakasurvive nung nag-aaral ka pa. Na madalas o marami dyan, either nahihiya kang ikwento o kaya naman sadyang napakasakit sa iyo ng mga bagay na ito. Pero hanggat hindi mo yan nabe-verbalize, hanggat hindi mo yan na-isi-share, andyan dyan lang yan sa loob. Ang kadalasan nangyayari, madalas tayong matrigger, mag-init ang ulo natin ang hindi natin namamalayan. Natitrigger ka ng katabi mo, natitrigger ka ng kasama mo. Kaya minsan, di ba, yung sa mga mag-asawa dito, di ba, minsan hindi nyo maintindihan, bakit biglang nagganon? Kasi meron nag-spark, may nag-trigger. Sige nga, gaano kayo ka-open sa isa't isa ng mga nangyari? Kahit yung sa mga ex nyo, di ba? Kung gaano ka nasaktan, o alam niyo yung kahit yung ikaw yung kontrabida. Minsan kasi ang kwento natin, lagi tayong bida Sa kwento mo, lagi kang bida. Pero hindi mo nakita yung naging kontrabida ka sa buhay ng iba. Pero kailangan mo lang balikan. Para balikan, bakit? Para makuha natin yung aral na kailangan natin matutunan na dapat mong gamitin sa kasalukuyan. Yung sabi ni Kristo, ano nangyari? At yung tinuturo sa atin din ni Kristo sa karanasang ito, huwag kang lumayo, nang lumayo, nang lumayo. Saan mo dapat makita? Maraming kasagutan nasa salita ng Diyos. Kaya nga ipinaliwanag ni Kristo, di ba? Hindi niyo ba alam, lahat ay kailangan mangyari. Ayon din sa nasusulat, ayon din sa kasulatan. So yung bang Biblia, minamaliit natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, pero malaking tulong kung magbabasa ka ng Biblia, mauunawaan mo ang mga karanasan mo sa buhay. At pangatlong karanasan ng mga alagad, paano nila nakilala si Kristo? Sa misa, sa Eucharistia. Sabi dito, nang paghati-hatiin ni Kristo ang tinapay, doon nabuksan ang kanilang diwa, ang kanilang isipan. Kaya, sana po, halimbawa lang kayo po ng mga naririto na kung meron kayong mga kakilala, ipaalala nyo sa kanila ang kahalagahan ng pagdalo sa misa, ang kahalagahan na ikaw ay magtutungo sa simbahan. Hindi sa kung saan-saan, kundi si Kristo pa rin ang gagabay sa atin tungo sa daan ng paghilom, tungo sa daan ng pag-unawa sa mga karanasan natin na hindi natin maunawaan. So, ano nangyari sa iyo? Pakitanong nga ulit yung katabi. Ano nangyari sa iyo? Sana po makahanap kayo ng mga tamang taong makakausap, tamang taong mababahaginan mo ng iyong mga karanasan. Tandaan mo rin, lalo tigit kung magkikwento ka kay Kristo at kung sakalin tayo ang gamitin ni Kristo, no judgment kung sakaling mayroong gustong magbahagi. Amen.